Hindi pa tapos, Stephen Curry may malaking pahayag tungkol sa kinabukasan ng Warriors at nagulat ang Celtics fans. Stephen Curry at Jason Tatum magkasama? Ano ang totoong nangyari? Sa loob ng maraming taon, halos imposibleng isipin ng NBA nang hindi kasama ang Golden State Warriors sa usapan ng championship. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang sitwasyon. Habang patuloy na tumatanda ang kanilang mga veteranong bituin, marami ang nagtatanong kung may pag-asa pa bang makuha ni Stephen Curry ang kanyang ikalimang NBA championship bago tuluyang magretiro. At kung iisipin, ito na marahil ang pinakamalaking hamon sa huling bahagi ng kanyang legendary career. Bagamat 4 na beses nang naging NBA champion at 4 na beses ding kinilalang most valuable player si Stephen Curry, hindi pa rin nawawala ang kanyang kagustuhang muling maiakyat sa tuktok ang Warriors. Wala na siyang kailangang patunayan bilang isa sa pinakamagagaling na manlalaro sa kasaysayan ng liga, pero alam niyang may natitira pa siyang misyon. Kaya naman ngayong off-season, maraming fans ang nadismaya nang hindi makuha ng Golden State ang mga pinakamalalaking pangalan sa free agency. Inaasahan ng marami na makakakuha sila ng panibagong superstar na makakatulong kay Curry, ngunit nauwi lamang ito sa mga tanong tungkol sa tunay na direksyon ng koponan. Mas lalong naging palaisipan ang kinabukasan ng Warriors dahil hindi pa rin formal na napapirma si Stephen Curry sa kanyang susunod na contract extension na maaari lamang mangyari sa Agosto 29. Gayunpaman, sa kabila ng mga espekulasyon, malinaw sa kanyang mga pahayag na wala pa siyang balak talikuran ang Warriors. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Curry na malaking epekto ang naging pagkawala ni Jimmy Butler at Moses Moody dahil sa injuries. Ayon sa kanya, nang mawala ang dalawang ito, tuluyang nagbago ang buong takbo ng season. Para kay Curry, mahirap sukatin ang tunay na lakas ng Warriors kung hindi kumpleto ang kanilang pangunahing rotation. Kaya naniniwala siyang iba ang magiging kwento ngayong papasok ang bagong season kung magiging malusog ang buong roster. At dito nagiging mas interesante ang sitwasyon. Bagamat hindi nakuha ng Warriors ang ilan sa mga superstar na matagal nang inuugnay sa kanila, naniniwala pa rin si Curry na hindi pa sarado ang pinto para sa kanilang championship aspirations. Ayon sa kanya, walang sino man ang may kakayahang hulaan kung ano ang mangyayari sa loob ng isang NBA season. Maaring magkaroon ng injuries, trades, breakout performances o biglaang oportunidad na kayang baguhin ang kapalaran ng isang koponan. Dahil dito, naniniwala siyang kailangang maging matalino ang front office sa bawat desisyong gagawin. Ang hamon ngayon kay General Manager Mike Dunleavy Jr. ay kung paano palalakasin ang kasalukuyang roster nang hindi isinasakripisyo ang kinabukasan ng franchise. Hindi lamang ang susunod na season ang iniisip ng Warriors, kundi pati na rin ang susunod na 5 hanggang 7 taon. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi sila basta-bastang gumagawa ng malalaking hakbang na maaaring makasira sa kanilang long-term flexibility. Ngunit habang iniisip nila ang hinaharap, alam din ng Warriors na mabilis ang paglipas ng oras para kay Stephen Curry. Kung mangyayari ang lahat ng ito, posibleng mas maging mapanganib ang Warriors kaysa sa inaasahan ng maraming eksperto. At kung may isang taong hindi pa handang sumuko, walang iba kundi si Stephen Curry mismo. Ngayon, ang pinakamalaking tanong ay hindi na kung kaya pa bang maglaro ni Stephen Curry. Ang tunay na tanong ay kung sapat pa ba ang natitirang panahon upang makabuo ang Warriors ng isang koponang kayang lumaban para sa isa pang NBA championship. At habang marami ang nagsasabing tapos na ang kanilang dynasty, nananatiling naniniwala si Curry na hindi pa ito ang katapusan ng kanilang kwento. Sa tingin ninyo, kaya pa bang maipanalo ni Stephen Curry ang kanyang ikalimang NBA championship bago siya tuluyang magretiro? O panahon na ba talaga para magsimula ang bagong era ng Golden State Warriors? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Samantala, isang simpleng pangyayari lang sana ang naganap nitong nakaraang weekend. Pero sa mundo ng NBA, minsan sapat na ang isang litrato o isang chismis para magdulot ng matinding usapan. At sa pagkakataong ito, si Stephen Curry na naman ang naging sentro ng atensyon. Nagsimula ang lahat ng kumalat online ng isang balitang nagsasabing posibleng mapunta si Curry sa Boston Celtics. Hindi nagtagal, mabilis itong nag-viral at maraming Celtics fans ang agad naniwala na may malaking trade na posibleng mangyari. Pero may isang malaking problema. Hindi pala ito totoong trade rumor.
Ang pinagmulan lamang nito ay isang trade scenario o hypothetical idea na inilathala ng Sports Illustrated. Isa lamang itong opinyon o konsepto tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari, ngunit habang ipinapasa ito sa iba't ibang social media pages at NBA communities, unti-unti itong naipresenta na parang isang lehitimong balita. Dahil dito, maraming Celtics fans ang natuwa at umasa na baka may lihim ngang plano ang Boston na kunin ang isa sa pinakamagaling na shooter sa kasaysayan ng NBA. Ngunit makalipas lamang ang ilang oras, nilinaw ng iba't ibang ulat na wala namang anumang indikasyon na aalis si Stephen Curry sa Golden State Warriors. Sa madaling salita, isa lamang itong fake rumor na lumaki dahil sa social media. Akala ng marami ay matatapos na roon ang usapan, pero hindi pa pala. Makalipas lamang ang ilang araw, muling nabuhayan ng pag-asa ang ilang Celtics fans matapos lumabas ang panibagong balita tungkol kina Stephen Curry at Jason Tatum. Sa pagkakataong ito, hindi trade rumor ang pinag-uusapan. Golf naman. Ayon sa mga ulat, parehong nasa Martha's Vineyard sina Stephen Curry at Jason Tatum noong weekend upang maglaro ng golf. Mas naging interesante pa ang kwento dahil kasama umano ni Curry sa isang grupo ang dating Pangulo ng Estados Unidos na si Barack Obama na kilala ring madalas magbakasyon at maglaro ng golf sa naturang lugar. May ilan ang agad nagtanong kung nagkita ba ang dalawang NBA superstars. May iba namang nagbiro na baka nagsimula na ang recruitment ng Boston para kay Curry. At syempre hindi rin nawala ang mga meme at iba't ibang haka-haka sa social media. Pero kung susuriing mabuti ang sitwasyon, wala talagang anumang ebidensyang nagsasabing may koneksyon ito sa isang posibleng trade. Sa katunayan, hindi na bago na makita sina Stephen Curry at Jason Tatum na magkasama. Magandang alalahanin na naging magkakampi sila sa Team USA noong 2024 Paris Olympics, kung saan nagtulungan silang irepresenta ang Amerika laban sa pinakamahuhusay na manlalaro sa mundo. Bago pa man nagsimula ang torneo noon, ilang beses na rin silang nakitang magkasamang naglalaro ng golf bilang bahagi ng kanilang paghahanda at bonding. Kaya kung sakaling nakita silang muli sa parehong golf course, hindi na ito dapat ikagulat. Hindi ito nangangahulugang may trade na nagaganap o may lihim na negosasyon sa likod ng mga eksena. Kaya sa ngayon, mukhang isa na naman itong pagkakataon kung saan mas mabilis kumalat ang haka-haka kaysa sa totoong balita. Gayunpaman, ipinapakita lamang nito kung gaano kalaki ang interes ng mga NBA fans sa tuwing mababanggit ang pangalan ni Stephen Curry sa anumang trade discussion. Dahil hanggang ngayon, sapat na ang isang simpleng larawan, isang golf outing, o isang viral post upang pag-usapan ng buong basketball community ang posibilidad ng isang blockbuster move kahit wala naman talagang nangyayari. Pero kayo, kung sakaling magkaroon ng pagkakataon sa hinaharap, gusto ba ninyong makita si Stephen Curry na magsuot ng jersey ng Boston Celtics? O mas nararapat bang tapusin niya ang kanyang buong NBA career bilang isang Golden State Warrior? Ilagay ang inyong opinion sa comment section. At kung gusto ninyo ng mas marami pang NBA updates, breaking news, at mga viral na balita, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod nating upload.